Sunod, mga kababayan, dito tayo. Ano yung sunod, Ken? Ito yung sunod, mga kababayan. Patungkol po ito kay Robin Padilla. Ano yung kay Robin Padilla, Ken? Mga kababayan, alam ko ngayon magagalit kayo dito kay Robin. Eto, mga kababayan, mag-reaction tayo dito kay Robin Padilla. Sabi niya, matagal na daw niyang plinano at may balak nga siyang lumaya sa Pilipinas kasi wala daw siyang nakitang improvement sa ating bansa. Ngayon, tanong ko lang, di ba dapat, Robin, ang improvement nakikita yan sa sarili nag-umpisa? Kung gusto mo ng kaunlaran, umpisahan mo sa sarili, Robin, huwag mo iasa sa gobyerno. Sa sarili mo. Eto, mga kababayan, parinig ko sa inyo yung sinabi ni Robin na balak daw niyang umalis ng Pilipinas. Ito, mga kababayan. Wait lang ha. Maraming tao na hindi ako gugustuhin ng maraming tao na Ay, hindi pa ito, mga kababayan. Iba. Ito. Dito Binenta niyo yung Padilla Museum? Binibenta ko po. Oo. Binenta niyo yung Padilla Museum? Binibenta ko po. Oo. Saan ba yung Padilla Museum? Sa, ano po yung bahay namin yun, ancestral. Sa Bicol? Opo. Sa Bicol? Di po, dito po sa Quezon City, sa Fairview. Ba't yung binibenta, sir? Kasi alam nyo, matagal ko ng 2010 pa nung naging labi-dabi kami. Yung Mariel, gusto ko na talagang mag-retire. Okay. Gusto ko na talagang magpunta sa abroad. Nagpunta nga kami ng Netherlands, ng Germany. Nabot So ka ito na, ngayon, nandun ka dun eh. 2028. Gusto ko nga si Jimmy na maging senador. Kasi Oh. talagang para sa akin, kung hindi natin mababago ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas, Oo. Tama na. Retire ka na. enjoyin ko na lang yung asawa ko, ano na lang ako sa mga anak ko. Kasi Retire hindi from ako politics. naniniwala sa sistema na to. I'm sorry. Oo. Patawarin niyo ako, hindi ko nakikita ang future ng sistema na to. Saan ka mag-retire, sir? Well, Di ba sa Gusto ko sa Brunei. napag-usapan natin, Brunei. Oo, ayaw ng asawa ko doon, mainit doon. Kasi nagpunta na kami, ano na kami. Nag-uukilay na kayo. Totoo, Ayaw. punta na kami. Sa Iceland, napag-usapan natin dati. Ay, eto ngayon, sabi ni Mariel, sige, kung gusto mo matahimik tayo sa Iceland, nagpunta kami ng Iceland. Oo. Ang mahal, pare. Kaya napunta dun sa usapin na ibebenta ko yung bahay. Kasi para maka-afford Sa retirement namin. fund? Maka-afford namin. Thailand! Magandang Thailand. Malapit lang. Teka Ayoko muna. sa Thailand. Iba Oo, baka speculation sakalin ako ko eh. ng asawa ko dun. Iba speculation ko eh. Iba speculation ng many na Opo. nafa-fundraising na si Senator Robin Padilla for 2020. Ay, Ayun pala tinutumbok mo. Hindi ko kailangan mag-fundraising. Naging na, yan ang sabi ni Robin. So ngayon, mga kababayan, reaction na natin. Mamaya natin ipagpatuloy yung iba. Ang sabi niya, matagal na niyang gusto, 2016 pa lang, gusto na niyang umalis ng Pilipinas kasi wala siyang nakikitang improvement at future sa ating bansa. Senator Robin, ganito po yan. Ako, ordinaryo lang po ako, vlogger lang po ako. Wala po akong posisyon sa gobyerno. So kung ako ang tanungin, ano bang maitulong ko sa ating komunidad, sa ating bansa para mag-improve tayo? Una, Senator Robin, umpisahan ko sa sarili ko. Ngayon, ano ba ang ikakaunlad na makaya kong gawin para makatulong ako sa bansa? Una, kapag may nakita akong maliit na basura na alam ko namang hindi natutunaw sa tubig, itapon ko sa tamang tapunan. Kapag may nakita ako, na nakakasira sa kalikasan, iwasan nating gamitin. Una, ang pagsisilab ng plastic. Pangalawa, yung nakakasira sa ozone layer, yun ay ating iwasan. Ang tanging gawin natin ay ang RRR, reuse, reduce, recycle. So yun nakakatulong ako para mag-improve yung ating bansa at magkaroon tayo ng future. Ngayon, Senator Robin, ang kaibahan kasi ako ay vlogger, ikaw ay politician. Ngayon, bilang isang politician, ano bang maitulong mo para sa ikakaunlad at mag-improve at magkaroon ng future yung ating bansa? Una, Senator Robin, bilang isang politician, pangatlo sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ay ang senador. Una, presidente, pangalawa ang bise, pangatlo ang senador. Pangatlo ka sa pinakamakapangyarihan at take note, number 1 senador ka. Ano bang una mong gawin para makatulong at mag-improve ang ating bansa?
Una, Senator Robin, alam mo naman po siguro ang function ng senador. Iwasan mo ang dumikit sa mga kriminal. Pangalawa, iwasan mo ang dumikit sa mga bobo. Pangatlo, iwasan mo ang kumuda ng kumuda na wala ka namang ginawa. Instead na ikuda mo, gumawa ka ng bagay na may kabuluhan at para makatulong sa bansa. Hindi yung kukuda ka ng kukuda, wala namang napapala. Diba? Yun po ang ikaka-improve at magkaroon ng future ang ating bansa. Number 1, senador ka, maraming bumoto sa'yo, ilang milyong Pilipino. Bakit hindi mo hikayatin yung mga bumoto sa'yo na gumawa tayo ng una? Meron akong isang community service, mamulot tayo ng basura sa dalampasigan dyan sa Manila Bay 1 linggo. Di ba senador ka? Kaya mong gawin yan. Pangalawa, pumunta tayo sa isang baryo na to, linisin natin lahat ng plastic sa kanal. Magtayo ka ng mga basurahan na matataas. Magpa-welding ka ng mga screen na doon ang plastic, dito ang bakal, dito ang nabubulok, doon ang hindi nabubulok. Di ba mag-improve yung ating bansa? Instead na gastusan ng gobyerno yan para pag nagbara ang baha, o nagbara ang basura sa baha, hindi nagagastos. Bakit? Kasi ang mga tao nadidisiplina na dito mo itapon yung basura na nabubulok, hindi nabubulok at napapakinabangan. Di ba? Di ba senador ka? Unahin mo sa komunidad mo, unahin mo sa constituent mo, unahin mo sa lalawigan kung saan ka nag-umpisa. Ganon yun para magkaroon ng improvement. Kasi kapag isang senador gumawa niyan, halos lahat ng senador gagaya niyan. Tignan niyo, si Isko gumawa ng kabutihan, halos lahat ng mayor gumaya kay Isko. Andyan na si Bico, andyan na si Lenny, andyan na si Joy Belmonte. Di ba halos lahat ng mayor nakikita kasi nila eh. Ganon yun. Kung ganyan ang gagawin mo, puna ka ng puna, kuda ka ng kuda, wala kang ginawa, hindi tayo mag-improve. Ngayon, kung iasa mo sa presidente para mag-improve tayo, paano mai-improve ng presidente ang ating bansa kung ang mismong mga senador na nasa kasalukuyang nakaupo ay hadlang sa Pangulo? Talagang walang improvement. Una, ilan kayong mga senador na ayaw kay Bongbong? Diba? Walang improvement ang ating bansa. Una, mismong kapatid nga niya, ayaw siyang suportahan eh. At isa ka dun. Di ba walang improvement? Saan ang asahan mong improvement kung ikaw mismo ayaw sa presidente? Sige nga, gusto mo pala ng kaunlaran. Bakit hindi mo tulungan si Marcos? Tulungan mo. Ngayon si Marcos maraming adhikain na gusto niyang matupad. Unang-una ang korupsyon. Paano tayo mag-unlad kung ang korupsyon ay hindi masusugpo? Magkaroon ng programa ang Pangulo na arestuhin, ipakulong, panagutin lahat ng kurap. Pero kayo, kinampihan nyo, kurap. Diba? Hindi ba totoo yan sinasabi ko, mga kababayan? Am I right? Paano mo maipa-improve ang ating bansa kung ang kurap ay kinampihan mo? Una, si Sara. Bakit ko nasabing kurap? Biruin mo ba naman? Napakalaking aligasyon po ngayon ni Sara. Hindi nga natin alam, bukas makalawa, ma-impeach na yan. Diba? Gusto nyo pala ng improvement, lalayas kayo sa Pilipinas kasi walang improvement. So pag nag-improve na, babalik kayo dito, kakapal na mukha ninyo. Diba? Yan ang mga irresponsableng tao. Alam nyong magulo, lalayasan ninyo. Bakit umupo pa kayong senador kung hindi nyo naman pala kayang gampanan yung trabaho ninyo? Pag magulo, lalayas kayo. Pag okay na, babalik kayo. Ang kakapal naman ang pagmumukha ninyo. Pag lumayas kayo, wag na kayong bumalik. Sa ngayon na kailangan kayo ng gobyerno, magsilayasan kayo. Sa ngayon na kailangan kayo ng presidente, aalis kayo, nagbabalak kayong lumayas kasi walang improvement. Tapos pag okay na ang bansa, tsaka kayo magbabalik. Para saan? Tatakbo na naman kayo, dadagdag naman kayo sa kabubuhan sa politiko? Nako! Ganon! Ay, Diyos ko! Wala mga kababayan. Kay Robin pa lang nakikita mo ng anong improvement kung ikaw mismo walang improvement. Di ba? Ilang taong ka nang nanilbihan bilang senador, anong nag-improve sa'yo? Di ba? Yun ang tanong. Ilang taong ka na diyang umupo bilang senador?
May nag-improve ba? Oh, di ba wala? Oh. So yun lang. Yun lang mga kababayan. Ha? Yun lang yung aking reaksyon. Di ba napaka-simple? Alam nyo kapag ka-DDS, wala ka nang aasahang magandang lumabas sa bunganga nila eh. Wala ka na ring aasahang magandang maitulong nila. Bakit? Ang lahat ng dinulot ng mga DDS, kung hindi ka ma-stress, mabubuysit, kung hindi ka mabubuysit, maiinis, DDS nga ni. So ano ba mga aasahan namin sa inyong mga DDS? Wala. Kaya nga, dapat lang sa inyo, pumapayag. Alam mo, sa totoo lang, Senator Robin, kung aalis ka ng Pilipinas, wala namang nagbawal sa'yo. Bakit? Wala ka rin namang nagawa. O sabihin natin, naging senador ka. Nagbago ba ang buhay namin? Ikaw nga mismo, galing sa bunganga mo, walang future, walang improvement. O, hindi dapat kung umalis ka, di go, wala namang nagbawal sa'yo. Karapatan mo yan, Senator Robin. Umalis ka. Now na! Diba? Kaya nga minsan hindi ka pinapaniwalaan ng tao kasi nagsasalita ka ganyan, di mo naman tinutupad. Hindi umalis ka. Go Rebels! Gawin mo na. Baka sakali, pagka bumalik ka, maniniwala na yung tao sa'yo. Kasi bakit? Yun lang ang pinakabukod tanging magandang nagawa mo. Yung nagsalita ka na tinupad mo. Diba? So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.